Don't fight, Marcus. Remember what you are. I know what I am. You cannot save John Connor. Watch me. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Terminator Salvation. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Just Oni Capoquian, Dark Nero, JM Cabrera, Habib Sarilama, Alina Papiona, Christian from Bicol Kamsur, Gogo Gojo from Sacred Heart Village Elementary School, J Vlogs and Wervas family from Cabuyao City, Laguna, John Ricardo Mendoza from Urdaneta, Pangasinan, Lovely Bicycle from Tondo, Manila, Mark Duarte from Bulacan, Michelle Hamilads from Humalig, Quezon, at Neil Revalesa from Qatar. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 2003, si Marcus Wright, isang bilanggo na hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang mga krimen, ay nakatakdang isagawa ang kanyang execution. Bago ito mangyari, binisita siya ni Dr. Serena Kogan, isang siyentipiko mula sa Genetics Division ng Cyberdyne Systems. Ipinakilala niya ang sarili at sinubukan siyang kumbansihin na i-donate ang kanyang katawan sa siyensya. Ipinaliwanag ng doktora na sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik tungkol sa pagpapalakas ng tao gamit ang cybernetics, maaari pang magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay si Marcus. Sa una, tumanggi si Marcus. Pinahihirapan siya ng kanyang konsensya at iniisip niyang hindi siya karapat-dapat para doon. Pero hindi sumuko ang doktora, at inilahad ang kanyang tunay na malasakit para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa huli, napapayag si Marcus at pinirmahan ang consent form. Pagkatapos noon, inihanda na siya para sa lethal injection. Ang huling nakita niya bago siya mamatay ay ang mukha ni Dr. Kogan. Lumundag ang kwento sa ika-21 siglo. Ang Skynet, isang military defense program, ay nagkaroon ng sariling kamalayan. Nakita nito ang sangkatauhan bilang banta sa kanyang pag-iral kaya nagpa siya itong maglunsad ng preemptive strike. Ang mga nakaligtas sa nuclear blast ay tinawag itong Judgment Day. Simula noon, nagsimula ang madugong digmaan laban sa mga makina. Para lipulin ang mga tao, lumikha ang Skynet ng mga Terminator. Habang patindi ng patindi ang laban, desperado na ang mga pinuno ng human resistance. May ilan na naniniwalang ang susi ng kaligtasan ay nasa isang tao lang. Ang iba naman ay tingin sa kanya ay isang huwad na propeta. Ang taong ito ay si John Connor. Lumundag na sa taong 2018. Ipinakita ang isang misyon ng human resistance na pinangungunahan muli ni John Connor. Habang papalapit ang kanilang mga barko sa Research and Development Center ng Skynet, agad silang sinalubong ng matinding labanan laban sa mga makina. Layunin nila, makuha ang mga impormasyong nakatago sa computer ng pasilidad. Habang dumaraan sila sa mga lagusan, inatake sila ng isang T-10-6 cyborg. Sa huli, napatumba ito ni Connor. Nang makarating sila sa core ng pasilidad, natuklasan nilang may mga taong dinukot at inihahanda para dalhin sa ibang syudad, gagawin silang parte ng bagong Terminator. Samantala, matapos hindi makabalik ang team ni Captain Jericho, inutusan ni General Olsen si Connor para mag-imbestiga. Ini-report ni Connor na inatake ang kanyang team at nakakita siya ng galaw ng mga eroplano ng kalaban. Kaya agad siyang sumakay ng helicopter para habulin ang mga ito. Pero sa paglipad, bigla itong sumabog at bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, inatake siya ng isang hindi kumpletong robot. Ang hawak lang niya ay maliit na armas na walang laban sa makina. Kaya tumakbo siya pabalik sa helicopter at kinuha ang mas mabigat na machine gun. Sa wakas, napabagsak niya ang cyborg. Nakakuha siya ng tawag sa radyo na nagsasabing may paparating na rescue team, pero kinumpirma niyang siya lang ang nakaligtas. Bigla na lang nagbago ang panahon at bumuhos ang ulan. Habang dumarating ang gabi, mula sa guho ay lumitaw si Marcus, isang bagong uri ng Terminator, isang hybrid na may halong metal skeleton, cybernetic components, at laman ng tao gaya ng utak at puso. Pero wala pa siyang ideya kung ano talaga siya. Litong-lito, nilapitan niya ang bangkay ng sundalo at kinuha ang kanyang kasuotan. Samantala, sakay ng military plane si Connor pero tumangging bumalik sa base. Humiling siyang dalhin siya sa command, ngunit tinanggihan siya ng piloto dahil may mas mataas na utos na hindi maaaring ibunyag ang lokasyon ng base. Dahil sa galit, tumalon siya sa dagat para makarating sa headquarters ng human resistance na pinamumunuan ni General Ashdown. Pagdating doon, hinanap niya ang kasagutan. Ipinaliwanag ng mga general na may natuklasan silang posibleng solusyon para tapusin ang digmaan. Ayon kay General Losenko,
Gumagamit ng shortwave transmitters ang mga makina para makapag-usap. Natuklasan ng military intelligence ang isang signal na nanggagaling sa ilalim ng main channel na may kakayahang direktang makontrol ang mga makina. Dagdag pa ni Ashdown, bilang isang makina, mayroong off switch ang Skynet, kaya hiningi ni Connor na siya ang mamuno sa misyon. Pumayag ang mga general at binigyan siya ng USB device na naglalaman ng signal codes. Binalaan siya ni Losenko na limitado lang ang oras nila. Nagtanong si Connor kung bakit nagmamadali, at ipinaliwanag na may listahan si Skynet ng mga assassination orders. Siya ang pangalawa sa target. Nang tanungin niya kung sino ang una, sinabi nilang si Kyle Reese, at agad niyang nakilala na ito ay kanyang ama. Muli, nakipagkita si Connor sa kanyang team sa military airbase. Sinabi niya kay Barnes na hindi nakaligtas ang kapatid nito. Pagkatapos, nagkita silang muli ng kanyang asawang si Kate Brewster, na buntis. Nang marinig niya ang isang lumang mensahe mula sa kanyang ina na si Sarah Connor, napagtanto niya ang plano ng Skynet, ang manalo sa digmaan sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang pag-iral, sa pagpatay kay Kyle bago pa ito makabalik sa nakaraan. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang makahanap agad kay Kyle bago maunahan ng Skynet. Samantala, dumating si Marcus sa mga guho ng Los Angeles. Sunod-sunod siyang inaatake ng isang D-600 cyborg. Mabuti na lang dumating si Kyle at tinulungan siyang mag-set up ng patibong para sa robot. Pero kahit anong gawin nila, tuloy pa rin ang atake. Kaya napilitan silang tumakbo para humanap ng ligtas na tagwan. Biglang sumulpat ang batang kaibigan ni Kyle na si Star, at sa pamamagitan ng mabilis na galaw ay natulungan niyang pabagsakin ang robot. Namangha si Marcus at tinanong si Star kung ano ang nilalang na iyon, pero bago pa makasagot, tinutukan siya ng baril ni Kyle at tinanong kung saan niya nakuha ang kasuotan ng resistance. Hindi niya alam na para kay Kyle at sa marami pang iba, malaking karangalan ang makapagsuot nun. Kaya malinaw na hindi talaga siya kabilang sa kanila. Sa mabilis na kilos, na-disarm ni Marcus si Kyle. Ipinaliwanag ni Kyle na ang nilabanan nila ay isang T-600 Terminator. Naguluhan si Marcus at tinanong kung ano ang nangyari sa lugar na iyon at anong taon na. Sinabi ni Kyle na nasa taon na sila ng 2018, at ito na ang Judgment Day. Kahit litong-lito, nagpahayag si Marcus na gusto niyang umalis. Pero sinabi ni Kyle na may mga sasakyan sa kalapit na laboratorio na maaari nilang magamit. Samantala, sa military base, nakahuli si Connor at ang kanyang team ng isang hydrobot para sa testing. Tinanggal nila ang transmitter nito para hindi ito makakonekta sa ibang cyborg, pero nakakakuha pa rin ito ng communication signals. Nang i-connecta nila ito gamit ang signal codes at palakasin ang intensity, biglang tumigil ang hydrobot. Doon nila natanto na kailangan tuloy-tuloy ang signal dahil kapag ito'y naputol, babalik ulit ang galaw ng mga cyborg. Sa Los Angeles naman, nakahanap ng kanlungan sina Marcus at ang grupo sa loob ng isang laboratorio. Doon, inayos ni Marcus ang radyo at nalaman niyang silang dalawa lang ni Star ang natitirang buhay na miyembro ng Resistance sa buong lungsod. Sa kalaunan, nag-broadcast ng mensahe ang ating bida. Sa radyo, nagbigay siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga bagong uri ng cyborg at plano ng Skynet. Pinatatag niya ang loob ng mga nakikinig na hindi sumusuko ang Resistance at gagawa ng paraan para manalo. Nakinig si Kyle sa mensahe at nagpasya siyang kailangan nilang hanapin si John Connor kaagad. Kinaumagahan, inayos nila ang isang sasakyan pero nagtalo sila kung saang direksyon tatango. Sabi ni Kyle, dapat silang pumunta sa silangan para makasama ang Resistance. Pero sabi naman ni Marcus, dapat silang pumunta sa Hilaga. Binalaan siya ni Kyle na kontrolado ng mga makina ang Hilaga at naroon ang central hub ng Skynet. Biglang lumitaw ang isang Skynet Aerostat, isang uri ng scout drone. Agad silang sumakay ng kotse at tumakas. Naitukoy ng drone ang lokasyon ni Kyle at ipinadala ito sa Skynet Control Center. Pero sa mabilis na kilos, napabagsak ito ni Marcus sa pamamagitan ng paghagis ng mabigat na bagay na sumabog sa ere. Samantala, sa military base, sinabi ni Kate sa kanyang asawang si John ang tungkol sa pagkilos ng mga kalaban sa Los Angeles. Nang marinig ito, nagdesisyon si John na magpadala ng 2 aircraft para gabayan ang kanilang mga kakampi papunta sa isang ligtas na zone. Samantala, nakarating sina Marcus, Kyle, at Star sa isang maliit na komunidad ng mga nakaligtas, pero agad silang hinarang ng mga miyembro nito na hindi mukhang pala kaibigan. Sinubukan ni Kyle na ipaliwanag na hinahanap lang nila ang Resistance at desperado silang nangangailangan ng gasolina. Ngunit tinawanan lang ng isang sundalo ang kanilang kahilingan at sinabing imposible raw na makapagtago laban sa mga cyborg. Sa kabila ng tensyon, lumapit si Virginia at inalok sila ng pagkain.
Nagalit ang sundalo at tinakot siya dahil sa pagbigay ng kanilang kakaunting supply. Biglang nagulat ang lahat nang dumating ang isang dambuhalang harvester machine. Agad nitong sinunggaban si Virginia at ibinulid sa hall na puno ng mga bihag. Nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga tao sa takot, ngunit walang awa silang hinahabol at pinapatay ng makina. Pinanood ito ni Marcus, ang TH unit, at napagdesisyonan niyang kumilos. Kumuha siya ng truck at sa husay niyang pagmaneho, umatras ito habang hinihila ang isang tank palapit sa harvester. Binaril ito ni Kyle para magpasabog, pero hindi ito nagtagumpay. Doon pumasok si Star gamit ang isang flare na naging sanhi ng malakas na pagsabog na nagpabagsak sa harvester at nagbigay sa kanila ng tsansang makatakas. Ngunit hindi pa rin napinsala ang halimaw na makina. Bilang ganting atake, naglabas ito ng 2 Moto Terminators. Nagsimula ang matinding labanan, at sa tulong ng galing ni Marcus, at ng pagtutulungan ni Kyle at Star, napabagsak nila ang mga ito. Akala nila'y ligtas na, pero biglang sumulpat ang isang hunter-killer aircraft at umatake. Nabangga ang truck sa tulay at tumilapon sina Star at Kyle. Agad silang dinampot ng isa pang aircraft at ikinulong, saka dinala diretso sa Skynet. Samantala, pinaputukan ng hunter-killer ng missile si Marcus, pero nakailag siya. Tumalon siya papunta sa aircraft para tulungan ang kanyang mga kaibigan, ngunit nahuli siya at itinapon pababa. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa pagbagsak. Sa kabilang banda, sina John at Kate na nakakita ng galaw ng mga kaaway sa Los Angeles ay nagpadala ng 2 eroplano, pero agad itong pinabagsak ng mga cyborg. Lalong lumala ang sitwasyon kaya nagdesisyon si John na gamitin ang signal codes. Maya-maya, nakasalubong ni Marcus si Blair Williams, isang piloto mula sa grupo ni Connor. Tinulungan niya itong makatakas at ibinahagi ang kanyang plano na diretso siyang pupunta sa Skynet. Pero binalaan siya ni Blair na siguradong ikamamatay niya iyon. Imbes, inanyayahan niya itong sumama sa kanya papunta sa military base na 2 araw ang layo, at tiniyak niyang tutulungan siya ng kanilang pinuno. Samantala, ang mga bilanggo sa Skynet ay takot na takot, at nag-aaway-aaway. Pinigilan sila ni Kyle at pinaalala na ang pinakamahalaga ay manatiling buhay. Habang bumabalik ang gabi, naghanap ng masisilungan sina Blair at Marcus. Umalis sandali si Marcus para maghanap ng panggatong, ngunit bigla siyang inatake ng ilang lalaki. Dumating si Marcus sa oras para iligtas si Blair at brutal na pinabagsak ang mga umatake. Pagkatapos ng laban, nagbahagi si Blair na madalas niyang balikan ang nakaraan at natutunan niyang piliin kung magpapakulong ba siya sa kanyang mga nawala o ipagpapatuloy ang laban para sa mga natitira pa. Habang lumalapit siya kay Marcus para sa init, napunta sila sa mas personal na pag-uusap. Tahimik na nagtanong si Marcus kung naniniwala ba siya na karapat-dapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Samantala, sina John at Barnes ay nagtungo sa Death Valley ng Skynet para subukan ang signal codes. Lumabas ang isang hunter-killer, at nang palakasin nila ang signal, napatigil ito, patunay na gumagana ang kanilang plano. Agad nilang iniulat kay General Ashdown ang tagumpay at nagtakda ito ng oras para sabay-sabay na atakihin ang Skynet. Ngunit walang plano para sagipin ang mga bilanggo. Plano ng General na tuluyang wasakin ang pasilidad, ngunit tumutol si John dahil hindi niya kayang hayaang mamatay ang mga inosente. Sa central facility ng Skynet, inilipat ang mga bilanggo sa mas malaking hola. Natakot at nagtangkang tumakas ang ilan, ngunit walang habas silang inatake ng isang cyborg. Kinabukasan, naglakad sina Blair at Marcus papunta sa base. Pero nadaanan nila ang magnetic minefield. Biglang dumikit ang mina kay Marcus at nang sumabog ito, malubha siyang nasugatan. Dinala siya agad sa military base kung saan siya inas-ikaso ni Kate. Doon nila nadiskubre ang nakakagulat na katotohanan, si Marcus ay isang makina. Galit na galit si Barnes at sinuntok siya hanggang mawalan ng malay. Pagmulat niya, nakagapos na siya sa harap ni John at Kate. Ipinaliwanag ni Kate na siya ay isang hybrid, may laman at buto, ngunit may pusong tumitibok at utak ng tao na nakasama sa cybernetic system. Sa gulat, tumanggi si Marcus na paniwalaan ito, pero pinilit siyang harapin ni John sa katotohanan, isa siyang bagong modelo ng Terminator. Ipinilit ni Marcus na kilala niya si John dahil naririnig niya ito sa radyo. Pero hindi kumbinsido si John, iniisip niyang plano lang ito ng Skynet para patayin siya, tulad ng pagtatangka nitong patayin noon ang kanyang ina na si Sarah Connor at ang kanyang amang si Kyle Reese. Doon sinabi ni Marcus na nahuli si Kyle at dinala sa pasilidad ng Skynet. Pumasok si Blair at ipinaalala kay John na siya mismo ang nagutos sa kanya para tulungan ang mga sibilyan, at kabilang doon si Marcus na siyang nagligtas ng kanyang buhay.
pero nanatiling walang tiwala si John. Iminungkahi ni Kate na kailangang i-disassemble si Marcus dahil maaaring may hawak siyang kritikal na impormasyon tungkol sa Skynet. Sa Skynet facility, nakatago si Kyle ng bakal na bagay ngunit agad siyang natukoy ng isang T1 cyborg bilang pangunahing target at iniiwalay mula sa ibang bilanggo. Samantala, sa military base, inutusan si Barnes na tapusin na ang TH unit. Pero dumating si Blair at nilinlang siya, sinabing tinatawag siya ng pinuno. Ang totoo, gusto lang niyang palayain si Marcus. Habang si John naman ay nakikinig sa lumang recording ng kanyang ina, desperadong naghahanap ng clue tungkol sa bagong Terminator. Pero wala siyang makita. Unti-unti niyang napag-isipang baka nga nagsasabi ng totoo si Marcus, na wala talaga siyang alam. At kung hawak nga ni Skynet si Kyle, kasamang mamamatay ito sa pagbomba, pati na ang lahat ng bilanggo. Kalaunan, nakatakas si Marcus sa tulong ni Blair. Nagtunog alarma ang base. Tumakas sila sa minefield sa gabi at dumaan sa isang tunnel. Bagamat nasugatan si Blair, tumulong pa rin siya. Nagbalat kayo siya gamit ang damit ni Marcus para linlanggan ang mga sundalo, habang nakatakas si Marcus. Hinabol siya ng leader ng misyon gamit ang helicopter, walang tigil sa pagpapaputok. Sa huli, nakuha ni Marcus ang kontrol sa chopper at nagdulot ng malaking pagsabog na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas patungo sa ilog. Habang bumababa ang helicopter para hanapin siya, bigla silang inatake ng mga hydrobots. Nag-crash ito sa tubig. Lumaban si John at napatumba ang ilan sa mga ito, pero bago siya atakihin, lumabas mula sa ilog si Marcus at iniligtas siya. Pag-ahon nila, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ipinilit ni Marcus na bihag pa rin si Kyle at inalok niyang tulungan siyang makapasok sa Skynet. Gagamitin niya ang katotohanan na isa siyang makina para makalusot ng hindi napapansin. Walang ibang opsyon si John kaya pumayag siya at binigyan si Marcus ng device para makipag-ugnayan at malaman kung buhay pa si Kyle. Pagbalik sa base, kinausap ni John si Blair. Ipinaliwanag nito na tinulungan niya si Marcus dahil nakita niya ang tao sa loob nito, hindi makina. Sa wakas, nakumbinsi si John at iniutos ang paglaya ni Marcus. Kinabukasan, tumawag ang command sa leader ng misyon. Inabisuhan si General Ashdown na hindi pa handa ang kanyang team at humiling na kanselahin ang pag-atake. Ipinahayag niyang may paraan na siyang makapasok sa control center at iligtas ang mga bihag. Ngunit tumanggi ang general, matigas sa kanyang desisyon na ituloy ang strike. Nakiusap si John na kailangan niyang iligtas si Kyle dahil mahalaga ito hindi lang sa hinaharap kundi pati sa nakaraan. Kung mawala siya, mawawala rin ang lahat. Pero hindi pa rin nagbago ang isip ng general. Dahil sa pagtanggi, tinanggalan siya ng ranggo at tinanggal sa resistance. Ngunit nanatiling tapat kay Connor ang kanyang mga kasama, lalo na si Barnes. Kaya kinuha ni John ang radyo at nag-broadcast ng mensahe sa lahat ng base militar. Binalaan niya sila na kung umatake sila ngayong gabi, isa sa panganib nila ang kinabukasan ng sangkatauhan. Habang nagsasalita, inalala niya ang mga salita ng kanyang ina, na dapat matakot ang mga tao sa hinaharap dahil paparating na ang katapusan. Noon, walang nakinig, pero lahat ng kanyang hula ay natupad. Ipinaliwanag niya na nais ng command na lumaban sila tulad ng mga makina, pero hindi siya sumasang-ayon. Ang dapat nilang panghawakan ay ang pagiging tao. Sapagkat kung lalaban sila na parang cyborgs, ano pa ang saysay ng tagumpay? Ano pa ang kahulugan ng kanilang panalo? Dahil dito, nanawagan si John sa lahat ng base na huwag sundin ang utos ng pag-atake. Ipinilit niya na kapag binomba ang Skynet, tuluyan nang mawawala ang kinabukasan. Hiningi niya lang ay kaunting oras para masiguro ang kinabukasang pinaglaban nila. Sa determinadong mukha, naghanda si John na magtungo mag-isa sa Skynet. Hiningi niya sa kanyang asawa na sabihin sa koponan na agad siyang babalik. Para marating ang kanyang destinasyon, nahuli niya ang isang Moto Terminator, ni-reset ito sa orihinal na ayos at ginamit na sasakyan. Pagsapit ng gabi, nakita si Marcus sa hilagang perimeter ng Skynet. Ngunit pinayagan siya ng makina na makapasok. Malinaw ang kanyang misyon, ang maghiganti. Pagkapasok, inhack niya ang mga computer ng base at pinatay ang cyborg na nagbabantay sa North Tower, para maging madali ang pagpasok ni John. Nahanap din niya ang lokasyon ni Kyle at agad itong ipinadala kay John. Samantala, si John ay dumadaan ng mano-mano sa mga depensa ng Skynet. Sa Resistance Base, iniulat ni Leno kay Ashdown na malakas ang signal, kaya agad nagbigay ng utos ng pag-atake ang general. Ngunit isa-isa,
ang mga commander ng base ay nagsimulang tumutol at piniling sundin ang payo ng kanilang pinuno. Sa loob ng Skynet, matagumpay na na-deactivate ni John ang mga cell security, kaya't nakatakbo palayo ang mga bihag. Pagkatapos nito, tumutok siya sa paghahanap kay Kyle. Samantala, ikinabot ni Marcus ang sarili sa isang maintenance unit na muling nag-ayos ng kanyang anyong tao. Habang inaayos siya, biglang lumiwanag ang isang screen at lumabas si Dr. Serena, ang pisikal na anyo ng Skynet. Ipinaliwanag niya na si Marcus ay isang prototype na ginawa para sa infiltration. Pinanatili sa kanya ang orihinal na personalidad para magmukhang tao at hindi mahalata. Hindi lubos na nauunawaan ng mga makina ang kalikasan ng tao, at lahat ng naunang pagtatangkang makalusot ay palpak. Kaya ginawa nila si Marcus bilang sleeper spy, isang unit na hindi alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang makina, ginagamit para akayin ang mga tao diretso sa bitag ng Skynet, salamat sa nakatagong transmitter sa kanyang katawan. Samantala, nagkakagulo sa loob ng Skynet habang nagtatakbuhan ang mga bihag. Pero si Kyle ay nakakulong pa rin, naghihintay ng tamang oras para makatakas. Ipinagpatuloy ni Serena ang paliwanag, kapag desperado, ang mga tao ay naniniwala sa pinipili nilang paniwalaan. Ginamit ng Skynet ang kahinaan na iyon, pinaniwala sila na may tsansa silang manalo, pero sa katotohanan, nakatakdang magtagumpay ang mga makina. At dahil kay Marcus, na nadala parehong si Kyle at John sa mismong puso ng Skynet, tiyak na ang pagkatalo ng sangkatauhan. Kasabay nito, na-trace ng Skynet ang signal ng command base ng Resistance at nagpadala ng HK Cyborg para umatake. Patuloy na naghahanap si John, at sa pagbukas niya ng isang pinto, tumambad sa kanya ang T-800, simula ng mabangis na laban. Mula sa malayo, pinapanood ito ni Marcus. Sinusubukang kumbansihin siya ng Skynet na yakapin ang pagiging makina niya, pero buong tapang niyang idineklara na siya ay tao. Hinugot niya ang transmitter mula sa kanyang katawan at nagpas siyang tulungan si John. Pumasok siya sa isang silid, nakita ang bangkay ng isang bilanggo, sinuot ang uniforme at naghanda sa laban. Sa military base, natanggap ang hiling ni John para sa air support at agad silang kumilos. Samantala, sa loob ng Skynet, sinugod ni T-600 si Star pero nailigtas siya ni Kyle sa tamang oras. Sa kanilang pagtakas, natagpuan sila ni John. At nang makilala niya si Kyle, alam niyang natupad ang kanyang misyon. Patuloy na nagpapaputok ang mga robot, hanggang sa dumating ang T-800 na walang hirap na pinatay ang T-600. Tinangkang patigilan ni John ang Terminator sa pamamaril at nasunog ang balat nito, lumitaw ang metal skeleton sa loob. Ngunit kahit nasira, tuloy pa rin ang makina, walang tigil. Para bumili ng oras, binutas ni John ang pader at tumakas papunta sa Cyborg Manufacturing Lab. Habang minamasdan niya ang mga power source na gawa sa nuclear material, agad siyang nakaisip ng plano para pasabugan ang core ng Skynet. Get ready. This is it. Sa laban, nahulog ang bomb detonator. Sinubukan ni Kyle, pero si Star ang mabilis na nakaagaw pabalik. Sumakay sila ng elevator, at nagpas siyang si John ang haharap sa cyborg mag-isa. Nagharap si John at ang walang pagod na T-800. Sa tamang oras, dumating si Marcus para tumulong. Sa gitna ng laban, ginamit ni John ang pagkakataon para armason ang bomba, umaasang tuluyan ng masisira ang Skynet. Ngunit natukoy ng robot ang kanyang pangunahing target, si John, at umatake muli. Nasagupa ito ni Marcus, at nagsimula ang brutal na labanan. Natama ng makina ang organikong puso ni Marcus. Dumating naman ang rescue team ng Resistance at nailigtas ang mga bihag kabilang si Kyle, na agad nagsabi na naiwan si John sa loob.
Sa loob, naipit ni John ang cyborg ng buhusan ng tinunaw na bakal at pinatigas gamit ang liquid nitrogen, pero nasugatan siya sa mukha ng matalim na kuko ng Terminator. Sinubukan niyang buhayin muli si Marcus gamit ang kuryente na parang defibrillator. Ngunit biglang nakawala ang robot at muling umatake, tinuhag si John sa dibdib gamit ang metal rod. Nag-apoy ang galit ni Marcus. Sa wakas, napugutan niya ng ulo ang T-800. Nakapasok sila sa rescue helicopter at nakaligtas. Sa himpapawid, iniabot ni Little Star kay John ang detonator. Walang alinlangan, pinindot niya ito, at sumabog ng malaki ang buong pasilidad ng Skynet. Kinabukasan, malubhang sugatan si John, wasak ang kanyang puso, at ilang oras na lang ang natitira. Iniulat ni Kate na malapit na siyang mamatay. Tinawag ni John si Kyle at sa huling kilos ng pagiging pinuno, formal niya itong tinanggap sa Resistance at binigyan ng uniforme bilang sagisag ng kanyang panata. Dahil sa tapang at determinasyon ni John, napukaw si Marcus. Nagpasya siyang ayalay ang kanyang sariling puso para iligtas si John. Kahit pinipigil siya ni Blair na nagmahal sa kanya, tiniyak niyang nabuhay na siya ng pangalawang pagkakataon dahil sa kanya, at ngayon handa na siyang mamatay ng payapa. Habang inihahanda para sa operasyon, nagmuni-muni siya sa malaking kaibahan ng tao at makina, ang pusong tumitibok ng tunay na pagkatao. Tinanggal ang kanyang puso, tumigil ang kanyang katawan, at doon nagtapos ang kanyang pag-iral. Maya-maya, makikita si John na nakarecover mula sa kanyang sugat. Sa kanyang huling pananalita, sinabi niyang marami pang darating na sakit at sakripisyo. Kahit nanalo sila sa laban, hindi pa tapos ang digmaan. Mananatiling banta ang Skynet hanggat hindi ito tuluyang nawawasak. At sa huli, binigkas niya ang mga salitang gumabay sa kanya. There is no fate but what we make. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.